Kahapon ng Lunes ay bumalik kami ng EVMC. Every Monday kasi ang schedule sa thyroid. Ito ang mga kaganapan bago kami umalis. Sabi ko sa tito ko, hindi tayo maaga ngayon at okay na naman ang EVMC ngayon. Hindi kagaya noong una na madaling araw palang bibiyahin na kami para makaabot sa pila. Kaya mga 6 AM na kami nagising para magkape. Naligo muna siya bago pumunta sa bahay para mag-breakfast. Humingi muna siya ng 2 pesos at idadagdag daw niya doon sa bibilhin niya. Gising na rin dyan yung mga bata kaya ayan nag-aasikaso na sa pagkakape. Sa umaga kasi maggatas muna yan sila, isang timpla ng gatas sa isang tasa at hati-hati na sila. Hindi muna yan sila kakain ng kanin at pares ng gatas nila ay tinapay o di kaya biskwit. Nandito na kami ngayon sa bayan at kami na naman ng tito ko ang magkasama. Siya kasi ang kasama ko sa check-up at kailangan magtrabaho ng asawa ko. Ihahatid muna niya kami doon sa pupuntahan namin at babalik na lang siya para magpasaheros. Linagyan pala namin dyan yung sidecar ng family use. Hindi niya nadala ang scotch tape na inihanda ko doon sa lamesa kaya wala kaming pinandikit. Buti na lang na may nakadikit na bubble gum doon sa gilid ng tricycle at yun na ang ginamit bilang pandikit. Linagay siguro yung ng mga bata. Nagawan din ng paraan. Ang lakad namin bago sa ospital ay dadaan muna kami ng Kapitolyo sa Palo. First namin pumasok dito at napawaw kami sa lawak at ganda. Lagi ko lang ito nakikita at natatanaw sa tuwing papunta kami ng Tacloban. Malapalasyo ang laki. Ito pala ang Kapitolyo. Ngayon ko lang nalaman. May inasikaso lang kami dito kaya napadaan muna kami. Ang taas ng building, maraming motor ang nakaparada kasi marami ang nagtratrabaho dito. Ako lang ang pumasok sa loob at naiwan yung tito ko at asawa ko doon sa labas. Mabilis lang naman ako sa loob at hindi lang ako nagtagal. Ang lawak doon sa loob at hindi ka mahihirapan kung ano man ang pakay mo. Very accommodating ang mga staff and employees. Paglabas ko, wala sila doon sa may tricycle kung saan nakaparada. Nag-ikot-ikot pala sila at naghanap ng CR at sumakit daw siya ng asawa ko. Ito naman tito ko gustong videohan ko daw siya at picturean na background yung magandang building. Sabi ko, sige, magsalita ka at i-vlog mo yung lugar. Kaso puro namang kalokohan yung mga sinasabi. Kaya yinayaya ko nang umalis at may pupuntahan pa tayo. Didiretso muna kami ngayon sa ACE para magpa-ultrasound. Sa June pa kasi ang schedule ko doon sa EVMC kaya naisipan ko dito sa AC at gamitin ko ang HMO card ko. Mabuti na lang at may HMO na kami ngayon, malaking tulong sa katulad kong may sakit. Ito yung 7,000 na iko-consume mo sa isang taon para sa mga laboratories mo. Sa akin, minabuti ko na lang doon sa EVMC kasi kung ooperahan man ako, hindi na ako masyadong mahirapan. Gagamitin ko ang HMO card sa mga katulad nito na sitwasyon na matagal pa yung schedule doon sa EVMC dahil maraming nakapila at kung kailangan ko na makita agad yung result. Nag-elevator pala kami dyan at nasa 5th floor ang HMO. Nahilo daw yung tito ko at hindi siya sanay sa mga ganito. Ito yung nasa metro na kami. Akala ko kasi ma-ultrasound ako agad pero hindi pala. Nakaschedule din pala doon at sobrang 2,000 ang mababawas sa card ko para sa ultrasound. May 12 ang schedule ko at nagpa-schedule lang muna ako. Pag-iisipan ko muna kung ibabawas ko ba sa HMO ko or hintayin ko na lang ang schedule ko doon sa EVMC. Wala kasing bayad doon.